Meron pa bang mga tanong? Marami pa po. Okay, sige. Dahil tayo. Okay, next, si Sister Eloisa. Ang itatanong ko lang po is about po sa Sabat. Ang question ko po ay, paano po ba tayo hindi magiging legalista kapag araw ng Sabat? Kasi po, di ba, minsan kasi may nagsasabi na, kunyari, Sabat na siya or lumubog na yung araw. Kapag nagutom, kunyari, may nagutom tayong kasamahan, tapos biglang bumili siya ng pagkain, tapos Sabat na, sasabi na, bawal yan, kasi Sabat na. Paano po yun? Kasi kunyari, gutom na yung tao na yon. Tapos wala siyang pagkain or something na ganon. Pero dahil Sabat na, hindi po ba talaga siya pwedeng bumili ng pagkain para makain niya? Siguro gamitin natin yung paraan kung paano ipinangili ng Panginoong Hesus yung Sabat. Napagkakamalan po ang Panginoon na lumabag sa araw ng Sabat. Pero ang totoo, hindi po pwede yun. Kasi ito sa Lucas 2:52, at lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Bago natin puntahan yung sentro ng tanong, gusto ko munang bigyan ng pundasyon. Wow, dito na po yung ating bagong binyagaan, bagong bautismo, si Sister Rosa. Siya po yung kababautismo po ngayong araw na to. Ayan, umuwi na po, kararating lang po nila. Okay, so ang tanong po sa atin ay paano nagiging legalista ang pangingili ng Sabat? Ano? Merong mga binigay na halimbawa, kaya ang akin munang ilalatag po dito para na-establish yung ating mga susunod na isasagot is yung pangingili na dapat nating gagawin. Hindi tayo magiging legalista kung ang paraan ng ating Panginoon ang ating gagawin. Ang Panginoon ay hindi totoo na ang Panginoong Yesus ay hindi sumunod sa kautosang Sabat. Ano po? Sapagkat sa talata ng Lucas 2:52 ay nakasulat po na at lumaki si Jesus sa karunungan, yan, wisdom, sa pangangatawan, physical, at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Di ba? Spiritual at saka social. Okay? So ngayon, ang kaisipan ng iba, ng ating mga taga-subaybay, na si Kristo ay hindi sumunod sa kausapang Sabat ay mali. Dahil kung si Kristo ay hindi nangili ng Sabat, lalabas dyan, mga mali yung talata. Hindi siya lalaki na kalugod-lugod sa mga tao at sa Diyos. So ang talatang ito ay tinityak na ang Panginoon ay naging masunurin. Kaya doon tayo sa paraan ng pangingilin ng ating Panginoon para hindi tayo maging legalista. Paano po ba ipinangili ng ating Panginoon ang Sabat? Nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito, nung magkatawang tao siya, ay napakahigpit ng pagpapatupad sa kautosang Sabat, mga kapatid. Napakahigpit ng mga Pariseo at Eskriba at mga matatandang mga Hudyo na pagkabibintangan siyang lumabag. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Tapos ang mga alagad hindi daw sinaway kasi kumitil ng uhay araw ng Sabat. Ibig sabihin, yung pagkitil ng uhay at pagpapagaling, pwede. Yun ang tamang pangingili ng ating Panginoon. Bawal yun sa mga Hudyo. Pero pag binasa mo yung buong lumang tipan, wala namang nagsasabi sa kautusan na bawal magpagaling sa araw ng Sabat. Saan kinuha ng mga Pariseo at Eskriba na bawal yung ginawa ng Panginoon ng kanyang pagpapagaling? Wala sa Biblia. Saan yun? Doon po sa mga Jewish tradition. Yung mga kasulatan ng mga Hudyo. Bukod sa Biblia ay meron silang tinatawag pong mga Book of Mishnah. Jewish tradition. Nakasulat po doon yon. Yung mahigpit nilang pangingilin sa araw ng Sabat. Ang tanong, bakit napakahigpit? Kung meron mang nakakaalam na kahalagahan sa kautosang Sabat, ito na yung mga Hudyo. Kaya napakahigpit ng kanilang pangingilin sapagkat sa lumang tipan, pagka ikaw nakalabag, may kaakibat na parusa. Babatuhin ka hanggang mamatay. Pero hindi lang po ang paglabag sa araw ng Sabat ang may ganoong parusa.
lumapastangan sa ama't ina at nilait ang pangalan ng Diyos, ginamit sa walang kabuluhan, may ganun ding parusa. At ang Sabat ay ganun kaya, ibig sabihin, kumbaga ito yon. Ito yung Sabat. Halimbawa, ito yung Sabat. Nilagyan siya ng protection ng mga Hudyo. Bawal lumabas sa tent, pag-araw ng Sabat, bawal magpaningas ng apoy. Prenotiksyonan. Bakit? Kasi ang Sabat nung araw ay talagang pwede ka namang hindi magpaningas ng apoy, hindi ka pwede hindi magluto. Bakit? May nahuhulog naman na eh. Biyernes, nahuhulog, doble. Pupulutin mo yon hanggang kinabukasan ng araw ng Sabat, hindi siya napapanis, pwedeng kainin. Yung iba matigas ang ulo. Kaya sabi ng Panginoon, gumawa ka ng kautusan, Moises, isulat mo. Kaya yung kautusan na yon inilagay sa siping ng kaba ng tipan. Yun yung kautusan ni Moises para hatulan yung lumalabag doon. Kaya ibig sabihin, yung Sabat na yun ay nabalutan ng mga tradisyon ng mga Hudyo. Napalamutihan yan. Pag ito ay binalot mo, hindi mo na makikita ang tunay na hitsura. Ang nakikita mo, yun nasa cover. Yun ang nakikita sa kautusan at tradisyon ng mga Hudyo nang dumating ang Panginoon. Kumbaga, pagdating ng Panginoon, tinanggal niya yun. Tinanggal niya yun. Sa pagtatanggal niya yun, napagkamalan siya ng mga Hudyo na sinisira niya yung kautusan. Pero ang totoo, inilabas niya ang tunay na diwa at pangingilin ng Sabat. Ano yon? Ang Sabat ay hindi pabigat. Blessing siya. Sa paanong paraan? Nagpagaling siya. Kahit Sabat, pwede kang magpagaling. Emergency, nagutom ang mga alagad. Naglakbay sila araw ng Sabat eh. Nagutom sila. Emergency. Isang tipang lalong mabuti. At kung saan inilagdaan lalong mabubuting pangako, 8:6 ng Ebreo. Datapwat ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Ba't sinasabing lalong magaling yung tipan kay Kristo? Kasi merong ibang tipan na hindi na masyadong magaling. Lalong magaling yung kay Kristo kaysa kay Moises. Bakit? Balik tayo sa Ebreo 3:3. Sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. Palibhasay may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay. Ayan, mas mataas si Kristo kaysa kay Moises. Ang tipan ni Moises, mas magaling yung tipan ni Kristo. Yan ang maliwanag sa Biblia, kapatid. Sana naunawaan ng mga inaakay mo. Basta po. Ano na po tayo sa 15 minutes examination kay Pastor Elmer Albuera. Okay, Brother Soriano. Last na Dito po, ba last. sa lagi mong sinasabing kautusan ni Moises, nasabi mo na mas higit yung utos na galing kay Kristo. Yung tinanggap bang utos ni Moises, sa Diyos ba yun o kay Moises? Sa Diyos yun. Okay. Maliwanag po, sabi po ni Brother Soriano, sa Diyos na yun. Okay, kung sa Diyos ama yun, mayroon ba tayong mababasa na yung ibinigay ng Diyos kay Moises na kautusan? Sinira ni Kristo. Kasama sa binigay ng Diyos kay Moises, yung pangingili ng Sabat. Mababasa natin yung nakasulat sa Juan 5:18. Pakibasa mo, kapatid na Fred. Diyan na mismo nyo basahin. Ito po, Juan 5:18. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Sinira ni Kristo yung pangingili ng Sabat. Hindi siya nangili ng Sabat kahit ang kanyang mga apostol. 12:1 ng Mateo. Nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Fariseo ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo,
ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. O, hindi sumunod ang mga apostol. Pati ang Kristo hindi sumunod sa pangingili ng Sabat. Naglalakad nga eh. Okay, okay, Brother Sir, magtanong ulit ako. Babalikan ko yung Juan 5:18 mong tinanong. Ito po bang Juan 5:18, pinapaniwalaan niyo po ba yung mga Hudyong kalaban ni Kristo? Tama po ba itong paratang ng mga Hudyo kay Kristo? Tama yan talata at hindi ako naniniwala sa mga kalaban ni Kristo. Naniniwala ako sa sumulat. Yan ay sinulat ni Juan. Sabi ni Juan, dahil dito nga'y lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos at siya'y nakikipantay sa Diyos. Hindi sabi ng mga Hudyo yan, sabi yan ni Juan na ebanghelista na sumulat niyan. Okay. Hindi naman kami tumututol na si Juan ang sumulat. Ikinikwento ni Juan yung nagaganap na pangyari. Ano ang sabi sa Juan 5:18? Babasahin ko. Wala kang karapatang magpaliwanag ngayon. Dapat magtanong ka, kapatid. Dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y Kapatid, magtanong ka, huwag ka magpaliwanag. Wala kang karapatang magpaliwanag ngayon. Magtanong ka. Cross-examination ko ito. That is not proper na magpapaliwanag ka dun sa isang talatang tinanong mo sa akin. Ang tungkulin mo ngayon, magtanong ka lang. Magtanong, sasagot ako. Okay. Ang sabi dito, sangayon sa talatay, nakikipantay daw si Kristo sa Diyos. Totoo po ba itong paratay sa kanya na nakikipantay si Kristo sa Diyos? Nakikipantay talaga siya sa Diyos pag sinasabi niya na kanyang ama ang Diyos. Talagang pakikipantay sa Diyos yun. Pag sinabi niyang ama niya ang Diyos, ibig sabihin magkauri sila. Magkapantay sila. Sabi ni Pablo yun sa 2:5 ng Pilipos. Pakibasa, kapatid na Luz. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Talagang pantay sila ng Diyos Magkauri sila Kaya sabi niya, ako at ang ama iisa. Sabi ng mga Hudyo, bakit ka nagpapakunwaring Diyos? Kasi pakikipantay nga sa Diyos yung pag sinabi mo na yung Diyos mismo ang tatay mo. Bakit? Magkauri kasi kayo Kaya nakikipantay talaga siya sa Diyos. Talagang yun ang totoo, hindi naman mali yun Okay. 9:16 po. Basahin natin sa Juan 9:16. Parehong-pareho doon sa 5:18. Itatanong ko, liliwanagin ko kasi hindi ninyo naabot yung ibig ko sabihin Babasahin ko ha. Doon po ako magtatanong, Brother Soriano, gaya na ginawa mo kanina. Ang ilan nga sa mga Parisiyo ay nangagsabi. Sino may sabi? Ang mga Parisiyo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. Sabi nila kay Kristo, hindi daw galing si Kristo sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi nangingili ng Sabat. Brother Soriano, totoo bang si Kristo hindi galing sa Diyos? Mali yan dahil sabi ng mga Hudyo yan ng mga Pariseo yan Hindi naman turo ni Kristo yan, turo ng mga Hudyo. Ba't mo pagbabatayan yan? Naliligaw ka talaga, kapatid. Tanong lang ito, kapatid. Naliligaw ka dyan. Ang ilan sa mga Pariseo nagsabi, sabi ng mga Pariseo yan, na hindi raw galing sa Diyos si Kristo. Kasi hindi nangingili ng Sabat na kagaya nila. Yan ang sabi ng mga Hudyo. Hindi sabi ng Ebanghelista Juan yan. Iba yung sabi ni Ebanghelista Juan kaysa sabi ng mga Pariseo. Para wag ka nga magkamali, inilagay ni San Juan. Sabi ng ilan sa mga Pariseo. Hindi siya may sabi noon. Kaya magkaiba yan, kapatid. Sa ngayon, sa 9:16, totoo po ba ito? Hindi, ang paratang. Hindi totoo yung paratang na si Kristo hindi galing sa Diyos. Hindi totoo yan. Hindi naman sabi ng authority yan Sabi yan ng kalaban ni Kristo. Nakita mo? Okay. Pero yung nasa 5:18, hindi mga Hudyo may sabi nun.
Ang may sabi noon si Evangelista Juan. Kaya dapat mag-ingat ka sa pagbabasa, kapatid. Hindi, nagtatanong, brother sir, tagutin mo lang. Ito'y paratang ng iskriba at parisyo. Ang sabi sa paratang, si Kristo ay hindi galing sa Diyos at hindi nangingilis sabat. Sino ka ba? Saan ka ba ito kakampi? Sinong kakampihan mo? Ang kalaban ni Kristo o si Kristo? Yung pinaratangan o nagpaparatang? Mali ka, mali ang analysis mo, kapatid. Tingnan mo ha, pakinggan mo ha. Ang ilan sa mga pariseo ay nagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. Yun ang paratang. Hindi naman paratang yung hindi nangingili ng sabat eh. Hindi paratang yun. Yun ay fact. Kaya nga sila nagkaroon ng paniniwalang hindi galing si Kristo sa Diyos. Kasi hindi na nga nangingili ng sabat si Kristo eh. Hindi dalawa ang paratang, isa lang. Ang paratang dyan, hindi galing si Kristo sa Diyos. Kasi hindi nangingili ng sabat eh. Yung hindi pangingili ng sabat, it's a fact. Hindi paratang yon. It's a fact. Kaya nga hinahatulan nila si Kristo na hindi galing sa Diyos kasi hindi nangingili ng sabat. Ang paratang ay yung siya hindi galing sa Diyos. Hindi yung hindi pangingili ng sabat, hindi paratang yon. Talagang hindi nangingili ng sabat si Kristo. Yun ang sabi ni Juan. Maliwanag dito sa Juan. Ang pinaratangan, mas Kapatid, huwag ka pininiwalaan. magpaliwanag. Tanungin mo ko. Tanungin mo ko, pwede mo namang ilitaw yung gusto mo pag nagtatanong ka eh. Magtanong ka, mas mali ang ginagawa mo. Magtanong ka, huwag ka magpaliwanag. Hindi mo oras magpaliwanag. Pinaniniwalaan niyo po ba yung kung nagpaparatang o hindi? Sa paratang nila, na si Kristo ay hindi nangingili ng sabat at hindi galing sa Diyos. Totoo po ba itong ipinaparatang kay Kristo o hindi? Hindi paratang yung hindi nangingili ng sabat. Hindi paratang yon. Ang paratang, ang taong ito hindi galing sa Diyos. Sapagkat, yun ang sabi ng mga Pariseo, sapagkat ang batayan ng kanilang paratang na si Kristo hindi galing sa Diyos kasi nakita nila si Kristo hindi nangingili ng sabat. Hindi paratang hindi nangingili ng sabat. Totoo talaga yon. Hindi siya nangingili ng sabat. Kaya ang paratang nila hindi siya galing sa Diyos kasi hindi siya nangingili ng sabat eh. Umunawa ka, kapatid. Huwag mong iligaw yung nakikinig. Another question, Brother Soriano. 8:49 na Juan, pakibasa nga, Brother Soriano. Pag babasahin mo, ang tungkulin ko sumagot, ikaw ang magbasa. Pinakikita ko lang kung sino ang kinakampi ni Soriano, yung nagpaparatang o yung pinaparatangan. 8:49. Anong sabi ni Kristo doon sa 8:49? Pakibasa lang po. 8:49 ng Juan. Ikaw magbasa. Basa. Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo, kundi pinapupurihan ko ang aking Ama, at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Mr. Soriano, totoo ba ito o hindi? Alin ang totoo? Totoo ba itong talatang ito? Oo, hindi. Na sinisiraan ng puri si Kristo. Na hindi nangingili sa sabat at hindi galing sa Diyos. Sino ang kakampi mo? Si Kristo o yung nagpaparatang, Brother Soriano? Ito, sagot ko, kapatid. Ang sagot ko, mali yung tanong mo. Wala namang pangingili ng sabat dyan eh. Ang pinaparatang ng mga Hudyo dyan, meron daw siyang demonyo. Mali ka dyan. Wag mo ililigaw ang tao. Wala dyan yung termino na sabat. Ang termino dyan, sabi ng mga Hudyo, may demonyo raw si Kristo. Sabi ni Kristo, wala akong demonyo. Ayun. Walang sabat na binabanggit dyan. Huwag kang magligaw ng tao, kapatid. Ay, awa naman. Ang Juan 5:18, Juan 9:16, at 8:49, nagpapatunay na sinisiraan siya ng puri. Ang tanong ko nga, kanino ka ba kumakampi? Sa naninira o sa sinisiraan? Yun lang naman ang tanong, kapatid na Soriano. Siyempre, kumakampi ako kay Kristo, na si Kristo hindi nangili ng sabat. Hindi siya nangili ng sabat. Sabi ni Juan, sinira niya ang araw ng sabat. Sabi ni Juan yan. Hindi lang niya sinabi, sinulat pa niya. Nakarating nga sa atin eh. Wala namang kumu-question sa authenticity ng talatang yan. Lahat ng scholar ng Biblia sumasang-ayon na yan ay totoong talata.
Na ang sabi ni Juan dyan, dahil dito, si Juan ang may sabi nun, dahil dito, pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. So talagang sinira ni Kristo araw ng Sabat. Hindi siya nangili ng Sabat. Naglalakad nga siya pag Sabat eh. Bawal maglakad sa Sabat eh. Ayun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Okay. Brother Soriano, sa ngayon sa banal na kasulatan, malinaw na parehas naman tayo nag-aaral. At nandito naman, naniniwala ko sa mga kapatiran ninyo na wala kang dapat ikatakot. Dahil meron tayong sariling pangunawa eh. Di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng isip. Sa ngayon sa banal na kasulatan, nagpakita ako ng talata na mismo si Kristo'y naghihinagpis na sinisiraan ninyo akong puri. Kaya ang tanong ko lang naman kay Brother Soriano sa 5:18, 9:16, na ang sabi dito, ang unang paratang may demonyo, nakikipantay sa Diyos, hindi daw nangili ng Sabat. Paratang yan eh, kung pag-aaralan mo. Kaya ang tanong, ito ba'y paratang o hindi? Yung ito, alin yung ito? Liwanagin mo, marami tayong pinag-uusapan eh. Alin yung ito para masagot kita ng tama? O halimbawa, gaya ng 9:16 ng Juan, paratang ba ito sa kanya o hindi? Ang paratang nila, yung si Kristo raw hindi galing sa Diyos. Yun ang paratang. Kaya nila pinaratangan na hindi galing sa Diyos kasi hindi nangingili ng Sabat si Kristo. Ay ang ginagawa mo, pati yung pangingili ng Sabat, sinasabi mo paratang. Hindi, mali ka ron, kapatid. Yun ang sagot ko. Wala na po tayo oras. 15:05 na. No? Nagpapasalamat kami sa ating Salamat to, mga Brother Soriano. kapatid Okay, na salamat to. kasama ni Brother Elmer at sa ating moderator at sa ating mga bisita ngayong araw na ito. Sa lahat ng nakinig sa internet, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, salamat po sa inyong lahat. At sana ay natuto tayo ng pangunawa sa nakaraang debate. Salamat sa iyo, kapatid na Elmer. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.